Mga kapatid, matagal ng araw, dinaramdam ni Ate Norma ang mga panlalait at kung ano-ano pang itinatawag sa kanya ng kanyang mga friends na kasama pa daw kainuman o magbabarkada pala kayo. Ate Opo, Connie, Opo, sino Ate. ba ang nagsimula niyang Siya laitan po, na yan? siya, yan, si Aileen. Siya? Ang sabi niya pa nga sa mga anak niya, ay naku, ang papait ng mga anak niya, ganyan-ganyan. Tapos yung bahay niya, tingnan mo nga. Ikaw sinungaling, Sinungaling ka. para mapatunayan niya. Aling Flora, magkakaibigan po kayo. Kaibigan mo kami. Oh, ano po nangyari? Sinusulat niya si Norma na anuhan kami na Magkaaway kami niyan ni Magka- Norma para magkaano kami, sinungaling ka, Flora. Unggoy na ganyan. Sinungaling ka. Ikaw nagsabi sa amin na Sinungaling mukha ka. siyang unggoy, tapos ang mga Sinungaling anak ka. niya, papaya. Kayo ang Yung nagsisimula. bahay niya, Kayo, ang sinungaling papangit, ka. ganyan-ganyan. Sinungaling ka. Kayo ang nagsisimula. Kanin Dadaan mo niyo. yan diyang amin, Sinungaling napakataray ka. pa, kapangit-tangan, taray-taray pa, Sinungaling alis na ka. pa sa amin. Oh, kayo po ang Tutulakan nagsabi. pa kami. Ang sabi niyo pagkapangit-pangit na, ang taray-taray Kaya pa. nga, oy, Sinungaling yan eh. paano hindi kami mahihinig? Dahil sa kanya, dadaan mo yan sa harapan namin. Oh, Iisnabang kami niyan, isnab, lalo na ako, ang talas ng tingin sa akin yan. Tapos duduraan pa ako niyan. okay, sandali lang. Kayo ay magkakaibigan. Paano po kayo naging magkakaibigan? Yun nga, mga anak Magkakapit-bahay? namin, Opo, Okay. yan. Sabay-sabay pumasok yung mga anak namin. Kaya lang ang depresya talaga tong Aileen na to. Ikaw ang sinungaling ano. ka. Magaling ka talagang gumawa ng depresya yan, kwento. baka yan pa Okay. Sinungaling ka. So, diretsahang tanong para sa'yo, Ate Conilyn, Aling Flora, at Arlene. Sino sa inyong tatlo ang nagsabi na parang bakit hindi na lang iprito yan at gawing pulutan? Muli ulitin ko, Ate Conilyn, bakit umabot sa puntong kailangan ganun ang sabihin Paano mo? siyang ami? Dadaan nga po siya. Biglang iisnabang kami. Tapos may tatlong beses pa yung dudura sa ganyan. So inaamin mong Oo. ikaw ang nagsabi. Kaya sabi ko, nakakainis na tong Norma na to. Sabi ko, gawin kong kaya tong prito. Laga ko muna bago ko iprito. Yung pa sinabi talaga. Oo. Nakaamin ko yun. So kung ang pinanggagalingan natin dito ay magkakaibigan kayo, hindi ba Ate Connie, Ate Flora at Arlene, kung magkakaibigan kayo at merong problema, bakit hindi niyo yung pinag-usapan? Bakit hindi niyo kinumpronta si Arlene sa harap ni Ate Norma na, oh, Arlene, totoo bang may sinasabi ka? Siya nga po umiiwas sa amin eh. Bawat lalapitan ko siya, tatanungin ko sana siya, umaalis siya. Pupunta siya dyan kay Norma. Iiwas siya, dadaan siya ng kabilang patok para lang hindi ko siya makita, para hindi ko siya maharap. So yung sinasabi ninyong dumudura si Aling Norma, ilang beses nangyari yun? 1 linggo na po yung ginagawa sa akin. Ginagawa po ninyo yun? Sinungaling ka. Aminin totoo yan. mo. Gawa-gawa Dapat lang nga, nila yan. dinala ko pa yung duramo ron eh. Di totoo po Pinlastic yun, ko manay. muna. Di totoo yun. Nasabi gawa-gawa lang nila yan. May sabit-sabit pa Okay. nga, di ba? Siya mismo Pero nag- yung nangyaring yun na pang i-snub niya, nauna yung tinawag niyo siyang unggoy. Hindi po. Si Aileen ang natawag noon una. Tapos yun na, akala niya ako nagsabi noon. So bakit mo sinabing Mami sila ka ang na. nagsabi pero ikaw ang Para nagsabi? maano na. Hindi po totoo, sinungaling po yan eh. Naniniwala ka ba, Ate Norma, na si Hindi po. Arlene ang nagsimula at hindi Hindi po. si Conilyn? Bakit? Kasi hindi naman sinasabi ni Aileen na unggoy daw ako eh. Yun ang mga dalawa na yan, Sa sinasabi harapan mo, hindi niya sinasabi yun. Pagtalikod kasi. Pagtalikod mo yun, sasabihin Oo. yan. Tatawa pa ng malakas yan. Aminin mo na, Aileen. Wala akong dapat aminin. Nako. Kayo ang dalawa. Nako. Kayong dalawa. Paliwanag mo Magaling nga. kayo gumawa ng kwento. Paliwanag mo nga, Naku. paliwanag mo. Magaling Okay, kayo mga gumawa ng kapatid, hindi kwento. lang po si Norma ang nasasaktan sa tuwing siya ay nilalait dahil may kasama pa tayo dito na isa namang inang labis na nasasaktan para sa kanyang anak sa tuwing ito ay nilalait dahil sa kanyang sinasabi ngang kakaibang itsura bilang isang ina. Ano nga ba ang kanyang saloobin sa tuwing nilalait ang kanyang anak? Alamin po natin yan kay Aloyan Adorna. Pasok! Para po sa ating mga kapatid, si Aling Aliona naman po ay ibang istorya. Iba po ang kwento ng buhay ninyo. Ang inyo pong anak ay nilalait din. Opo. Sino po ang nanglalait sa kanya?
Anak po siya ng pinsan ko. Ano po ang sinasabi? Ano po ang panlalait na ginagawa? Yung huli kasi, bumili siya ng ulam, doon siya tumira sa pinsan ko. Oo. Nadula siya doon sa daanan. Imbis na tulungan siya nung anak nung pinsan ko, sinigawan pa ng, "Oy, pilay-pilay, tumayo ka dyan. Yan kasi, landi-landi mo, nag-asawa ka, hindi mo naman kayang sarili mo." Nasaktan po ako doon. Kasi sa halip ng tulungan, Ano pong pangalan ng anak ng pinsan ninyo? si Nining Ampalayaw po niya, Mirian ang tunay niyang pangalan. Opo. Tapos So- kahit saan ka naman kasi, may nanglalait talaga dyan. Kaya lang, Ano po ba yung panlalait na ginagawa sa anak ninyo? yung bang sasabihin nila, ano ba yung klaseng bata na yan? Tao ba yan? Ano, bakit Bakit ganyan po ko nila maglakad? nasasabi yun? Kasi pinaglihi ko po siya sa Adidas tsaka Pata. Pinaglihi po ninyo sa Opo. Adidas. Opo, at saka Ano yun, bata. yung paa ng manok? Opo, tsaka paan ng baboy. Okay po. Tapos sabi ko, So sa makatuwid, pinanganak po siya na merong naging diferensya sa kanyang opo, paa. inborn na po Pinatingin po ba ninyo sa doktor? siya. Sa doktor po ako nanganak. Nagtaka nga po ang doktor kasi para ba yung balot na baluktot yung kamay, pati paa niya. Kasi So parang nagkadikit po. Okay Opo. po. Ano pong sinabi ng doktor? sabi ng doktor, i-rehab daw namin. Tapos, Para siya ay makalakad po. opo. Ah. Tapos nung tinignan, normal naman daw po, talagang gano'n na siya nung Oo. ipinanganak. Di ang ginawa ko, pumunta po ako ng albularyo kung anong dapat kong gawin para makalakad yung anak ko. Sabi nila, yung laway daw na panis, yun ang idilap ko tuwing madaling araw. Pagkatapos, Kailangan yung hihilutin panis ko. pa, ha? Opo, yung, Okay po. yung hindi ka pa nakapagsalita, Okay. siyempre, pagising mo, panis yung laway mo Okay. dahil hindi ka pa Hindi, pero diretsahang tanong, Nanay Aloyan, kayo po ba ay naniniwala dun sa mga sinasabing kasi pag naglihis sa ganito, kaya nagiging ganun ang itsura? Hindi po ako naniniwala. Oo. Pero nung kayo po ba'y nagbubuntis, kayo po ba'y nagkasakit, may ininom po ba kayong gamot? Wala po. Hindi po kayo nilagnat o kahit ano? Hindi. Kasi mamaya, meron po tayong kasamang doktor, tatanungin po natin kung bakit po ganon ang nangyari sa anak po ninyo. Sa 5 anak po ninyo, ito lamang pong anak ninyong si Laila ang nagkaroon ng ganong problema. Opo. Dr. Camille, alam po natin na parang marami sa atin ang kumbagay parang naniniwala dun sa naririnig natin na kapag ka ikaw ay maganda, ikaw ay pinagpala. Pero kung ikaw ay pangit, o ikaw ay pinarurusahan ng Diyos, parang ganon. Chang, ang tinatawag nating genetic lottery ay relative. Ibig sabihin nun, yung kaya nga di ba parang loto, para kang pag maganda ka, para kang nanalo sa loto, yung ganon. Pero ito yung relative na sinasabi natin dahil hindi natin iniisip yung physical na aspeto pag binigay sa atin ng Diyos yung kagandahan. Dahil maaring ibinigay sa iyo yung defecto na yun para mahanap mo yung kagandahan. Dahil ang pinag-uusapan palagi, pag sa ganyang aspeto ng psychology, hindi yung nakikita mong physical na anyo. It's rather kung ano ba yung trait niya na nagpapaganda dun sa taong yun. Kaya yun ang dapat na ini-instill ng mga nanay sa kanilang mga anak na mayroong ganitong klaseng kakaibang itsura or may anomalies na nangyayari. Dahil kasi dapat nilang maintindihan na bilang isang ina, binigyan ka ng gift ng Diyos na makita ang kagandahan sa iyong anak. Kaya nga, lahat na nakikita mo sa anak mo, puro kagandahan. Mga sausawero at sausawera, marami sa atin ang guilty dyan. Ganitong gagawin natin, mga kapatid. Botohans tayo, ha? Narinig na natin ang bawat panig. Una na nga yung kay Ate Norma at ikalawa yung kay Ate Connie. Yung sinasabing nilalait at nang lalait. Aba, na kanino ba ang inyong simpatsya? Sa puntong ito, taas ang mga placards na yan, botohans, mga kapatid. Aba, mukhang nga ikinatuwa ko naman na ang nakikita ko ngayon ay puro puti. Marahil ibig sabihin nito, unti-unti, tayong lahat dito sa studio at kayo ng mga nanonood sa inyong mga tahanan, abay, nare-realize natin na, oo nga, meron tayong ibang mas importanteng bagay na pwedeng gawin kaysa mamuna ng kapwa. Yan ang resulta ng ating botohans. Bakit nga ba niya nilalait ang anak ni Aling Aloyan? At ano nga ba ang atraso ni Laila sa kanya? Alamin po natin yan mula kay Mary Ann Etang. Pasok!
Dali lang. Pakihawakan, please. Mary Ann. Diretsa ang tanong, Mary Ann, bakit mo kailangang laitin si Laila? Paano po kasi ganito po yan? Bali po nung galing akong trabaho, tapos may kausap pa ako sa cellphone, doon pa ako sa harap ng bahay nung inuupahan ng anak niya. Ang taray po niya, hindi ko naman po siya ginagalaw. Nagtataray-taray Sino pong siya. mataray? Si Laila po yung anak niya. Okay. Nagtataray po siya sa akin. Nagsumbong naman po ako doon sa best friend ko pagbaba ko. Sabi ko, Bes, kilala mo ba yung nung upahan sa amin na bago? Napakataray niya. Wala akong pakialam dyan, napakataray ng Hindi visit naman niya. yun mataray. Ganun lang talaga maglakad yun eh. Parang mayabang. Ikaw nga dyan eh. Ay, naku, Itinuring ma- kita anak. Kaninang ginagawa mo sa anak ko? Nagsalita ba ako ng ganito? Hindi ko lang kasi. Ang sabi mo, Mary Ann, mataray si Laila. Opo. Ang tanong, mataray nga ba itong sinasabing si Laila? Malalaman po natin yan sa pagbabalik po ng Face to Face. Bumili siya ng ulam noon, tapos nadala siya, nagtawanan kami. Nagtawanan, ay, ganyan, Bakit kayo nagtawanan? Bakit, Kumatawa Mary ka. Ann, diretsahang tanong, bakit mo siya pinagtawanan? Bakit